Hey there mga my loves, Virgo! Thank you so much for always being here with me in the channel, babes. So bago tayo magsimula, batiin ko muna ang lahat. Hi and hello sa mga new subscribers. Ako po si Ian, welcome tuloy. At sa mga returning viewers, maraming salamat sa inyong walang sawang support at pagmamahal. So kung hindi niya pa po knows, meron pa po tayong other channel. Link is down below sa ating description box. Kaya naman, kung interesado rin kayong tumambay dyan din, kita-kita din po tayo there. Meron tayong daily collective readings din doon. At syempre mga babes, matandaan ninyo na hindi mag-resonate sa lahat, okay? Kaya naman, piliin nyo lamang yung mga mensahe na tingin mo ay feeling connected kayo. At syempre, you feel so drawn doon, no? At syempre, iwanan nyo yung ibang mga messages kasi maaring yun ay para sa iba naman. So, yun nga mga babes, no? By the way, no, wala tayong gender dito. Babae, lalaki, LGBT, lahat po kayo welcome. Even cross-watchers ni Virgo ay welcome din. Lahat kayo pwede niyong pagpalit-palitin yung roles since this is general reading. At syempre lahat kayo, no? Syempre naman meron kayong free will na pwede nyong at malaya nyong gamitin anytime, anywhere. So for our content ngayon, Virgo, is we're gonna take a look at ano ba yung mga worries or alalahanin mo, no? Or inaalala mo ngayon. And we're gonna get also as well no advices coming from your angels and guides right here on how to overcome it or on how to deal with it. No? So thank you so much. Thank you so much, Archangel Michael, together with the angels and guides ni Virgo and even ancestors of Virgo. Can we get to know these worries or alalahanin ni Virgo? And pwede rin po ba kami makakuha ng advices coming from you on how to overcome those things and how to deal with it. Thank you so much. This reading is intended for my Virgo people. This reading is intended for my Virgo people. Can we get messages? Ano po itong mga worries or alalahanin ni Virgo? And how can they be able to overcome this? Can you please show me, Virgo? Right, let's go ahead and check these messages right here for ya, Virgo. You do have here, guys, Magician energy. Present din dito, Eight of Coins energy. I mean, the Eight of Wands, pero na-mention natin ang Eight of Coins. Queen of Cups, and dito din. Seven of Swords, present din. Now you have two major arcanas na. World card ay nandito din. Three of Swords is also here din. Bottom of the deck, okay? Third major arcana, Temperance energy. And fourth major arcana, Moon card energy. Okay. So, yeah, no, Virgo. Nakita ka dito mga babes, no, na maaring meron dito na energy, no, na tingin ko ay hindi mo pa alam na paparating. Okay? So, maaring ito ay mangyayari pa lamang at maging parte ng alalahanin mo or ikababahala mo rito. Nakita ko rito ng isang energy kung saan gagamit siya rito ng mga twisted words na posibleng mag-trick sa'yo. At ang medyo ikakasama ng iyong kalooban ay posibleng malupit siya sa buhay mo. Posibleng maituturing na kaibigan, no, hindi lang basta nakakausap, kundi maaaring ka-close mo pa. Maaaring meron siyang sabihin sa'yo, ngunit huwag mo itong pagkatiwalaan. Ito ay maaaring parte lamang ng kanya ritong hocus-pocus or maaaring meron siya ritong intention or hidden agenda patungkol sa bagay na to. Malinaw na nakikita ko that with the Seven of Swords energy, ito yung bagay na hindi mo maiintindihan dahil hindi mo lubos maisip kung bakit ngayon nagawa or magagawa sa'yo. Sabi ko nga sa inyo, kung matagal na kayo sa channel na to, no, wala kayong dapat na pagkatiwalaan kundi ang sarili. Ang sarili niyo lamang. Kasi kahit na ang sarili ninyong pamilya or mga kamag-anak or mga taong malalapit sa buhay ninyo ay kayang-kaya kayong traidorin kapag ka tinatawag na ng pangangailangan or sitwasyon.
So nakikita ko dito na maaaring hindi nalalayo sa gano'n ang klase ng sitwasyong kinakaharap ng taong ito. Kaya ito na lamang ang naisip niya rito na bagay na gawin, 'no? Kaya kahit na alam niya rito na maaaring makasakit ito sa'yo, ito ay kanya pa ring itutuloy. So hindi ko alam kung ito ba ay may kinalaman sa pera o may kinalaman rito sa usapang personal or sa iba baka pag-ibig ang usaping ito. Pero nakita ko rito ng pandurugas, pandarayan, 'no, at nakikita ko rito ang malaking kasinungalingang iimbento-hin niya dito. Pero 'wag ka ritong, um, what's that? 'Wag ka ritong magpalinlang, 'no? Kasi nakikita ko rito na mararamdaman mo na itong tao na 'to, 'no, ay iba yung kanyang ikinikilos. Kaya yun ay maaaring hudyat or senyales na huwag kang makinig sa kanya or huwag mo siyang paniwalaan, 'no, upang hindi ka mahulog sa ganitong klase ng patibong, 'no. Strongly getting may kinalaman yan sa pera or pag-backstab dito, 'yan, 'no. Yung iba sa inyo posibleng may lihim siyang galit sa inyo. Kung hindi galit, lihim na inggit. Pero yun ay mangilan-ngilan lang sa inyo ha, yung mensaheng yun, 'no, yung may lihim na galit or lihim na inggit, yun 'no. Pero marami yung parang tawag ng pangangailangan 'to, kaya niyo 'to magagawa sa inyo. Kasi parang ikaw yung pinaka nakikita niyang tao na may kakayanan na ganyan, 'yan 'no. So, maliban diyan, nakikita ko rin dito na Virgo, dito naman tayo sa magandang balita. Nakikita ko dito 'no, na meron ditong energy kung saan yung wini-wish mo or bagay rito na parang ewan mo kung kailan mo makukuha pero hindi ka naman sumuko at hindi ka naman, tumigil na maniwala na one day or someday ay makukuha mo 'yan. So, your patience right here ay nakikita ko rito na, pagbibigyan na ni universe at ihahandog niya na sa inyo ito. Parating na ito with the Eight of Wands energy at ito ay may kinalaman sa money, money, money. Kaya natin nabanggit ang Eight of Coins energy nung nakita natin ang Eight of Wands, no? It's coming from behind you right here, Virgo. At kung ano man ito, this will, okay, surprise you, no? May kinalaman yun sa pera. Good news, balitang pera yan, di ba? At yung iba nakita ko rito mga babes, no? Na itong pera na to, no, ay magiging daan upang masimulan mo na yung gusto mo ritong gawin. Negosyo man yan or whatever. Yung iba maaring inheritance yan or maaring yan yung hinihintay mo rito na parang malaking lump sum money or pension or whatever. No, may nakita tayong gano'n, no? Especially para dun sa mga nag-retired na or senior citizen na may pension, blah, 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 no? Or yung iba naman dito, nakita ko dito na wala yung kinalaman sa pension or what, pero mukhang may magandang balita na may kinalaman sa pera. At yung pera na yun 'no, ay hindi maliit, hindi rin medium, kundi yun ay pera na magagamit mo para makapag-establish ka pa ng more pera. Yan, 'di ba? So nakikita ko dito mga babes 'no, na itong bagay na 'to ay posibleng matagal mong pinanghawakan, matagal mong trinabaho sa sarili mo 'no, pero hindi mo alam kung kailan darating. So eto na yun. Matutuldukan na rito ang iyong paghihintay with the temperance energy kasi sasambulat ito sa'yo with the moon card energy. It's coming right behind you, no? But, what I love about this one, no, is kahit gusto mo man o hindi mo gusto ng surprise, ito yung magandang surprise ang naghihintay sa'yo. Kasi ito, isa itong pagbubukas ng panibagong chapter or panibago ditong mundo, no? Para makapagsimula ka dito, no? So, nakikita ko rito na, yeah, you might want to receive love kung wala ka pang love life. Pero ang pinaka-priority mo is maging successful muna to the point na masasatisfied ka muna sa pera mo, sa ipon mo, or magiging kontento ka muna sa pera mo or sa money meron ka. Yan. Kung may love life ka naman, nakikita ko rito na maaaring ang worry mo, no, is siya na nga ba talaga ang the one para sa'yo. Kung meron ka mang boyfriend, girlfriend ngayon, no, and you fell in love na talaga sa kanya. Okay? At nakikita ko dito na this person here loves you rin naman. Pero ang worry mo is siya na ba ang the one. You know mga babes, no, live in the present moment. Stop worrying about the future because you're thinking about the future. Miss yan siya yung gusto kong makasama sa future. Yeah, I know. Okay? Pero,
overthinking and over-assessing is not something that's healthy for you. Okay? Because that is, okay, negative thoughts and feelings. Mahal ko siya, masaya kami ngayon, pero kami na ba talaga sa future? 'Di ba? Kung matagal na kayo sa channel ko mga babes 'no, ang future ninyo, ang magde-define ng future ninyo ay ang present moment ninyo. Kaya if you love each other in the present moment and you work magically, no, in showing effortlessly, naturally, na nag-express lang kayo ng pagmamahal for each other, no, then madedefine niya na agad kung ano yung naghihintay sa inyo sa future. Ngayon pa lang, you can eventually see that that person here is yun yung makakasama mo sa future. Ang laki ng ambag or ang laki ng ganap ng present moment sa magiging buhay nating lahat in the future. Remember that. So don't think ahead of the future, that distant future, just live in the present moment. That's the real meaning of it. Okay, if you want something to achieve in the future, work on it now, focus on it now, create actions related to that now, fill up that vessel. What vessel is that? No? Ano ba yung mga actions na pwede mong gawin for you to be able to be taken to that future that you're imagining here to happen for yourself or in this particular romantic relationship, isn't it? Whatever it is that you're imagining, whatever magical moment it is you're imagining in the future together with this person, it will happen as long as you do your part right now and live in the present time. Do not worry, that's what I mean, and do not overthink and do not overassess. Okay? And if you're worried naman mga babes, no, na meron dito na energy no, na possible na meron kayong pagpipilian dito, no, na pwedeng may dalawa ritong may gusto sa inyo, baka may suitors kayo rito or may dalawang nag-express ng emotions and feelings, no, you might be thinking na, what if masaktan mo yung isa dyan sa mga yan. Kasi possible na meron kang friend dyan eh. Ayan, no? So, nakita ko dito, no, that do not worry. Isipin mo at tingnan mo yung sarili mo. Do you think may in love ka sa iyong friend, no? This is for those single people out there, no, na parang may nag-confess sa inyo ng emotions and feelings and one of them could be your friend. But you do not know how to react or how to respond, no? Kasi this is you. You really do not even know if kaya mo ba siyang mahalin or makita bilang isang man or isang woman in love? Or you're just seeing that person as a friend. Yan. So, maybe isa siya sa mga suitors or isa siya sa mga manliligaw mo, ano, and you're worrying about the friendship that meron kayo, na baka ito ay mawala, no? Just because mare-reject mo siya rito because you do not really know kung kaya mo ba siyang mahalin in the future. Or, for others naman yung picking up na wala namang ditong options in love, pero possible na ikaw ito, no, na parang iniisip mo kung bibigyan mo ba ng chance ang isang person dito or hindi. Okay? Your worry is ayaw mo ditong makasakit ng damdamin. That's what I'm picking up. But, isipin mo 'to mga babes, no? I'm not saying na maging selfish kayo dito, pero lagi kong sinasabi na unahin niyo yung sarili ninyo. Because at the end of the day, ang pinaka-importante pa rin na maprotektahan ninyo ay ang sarili ninyo. Protect your energy from getting hurt. Don't care about what other people hear, no, because they can deal yung mga ganyang situations on their own. Okay? What I want you to remember is that everybody ay may kanya-kanyang journey. When this person right here decided to confess to you his or her emotions and feelings, it's his or her decision anyway, isn't it? No? And then, this is you. You also have here your own decision. Make sure that your decision right here will benefit you more instead of the other people's yung parang mas iniisip mo yung kapakanan ng iba. Always think that thinking about yourself is not something that's greedy or selfish, but this is more likely protecting yourself, okay?
and giving that abundance and prosperity in you in the future. Diba? Kasi if you will always think about other people and you always inuuna sila just because you care for them, just because you don't want them to get hurt. So, are you telling me na it's okay for you to get hurt and not them? No, it's not how you deal with life. You should be, okay, unahin ang sarili mo. I mean, it must na unahin mo yung sarili mo instead of other people because yung mga yan ay may kanya-kanyang tatahaking pathway. Yan. See? So yeah, these are all the messages I got right here from my Virgo people out there. Always, always trust yourself and make yourself first priority. So yeah, thank you so much. And again, I'm Yan. Sarang Heal, Love, and Light. Annyeong!